Si Katarina Devon at Lafitte ang magiging susi para matalo ni Blackbeard si Imsama. In chapter 1107 nga nakita nating dumating sa Egghead Island itong sila Katarina Devon at Van Agur. Although ina-expect nga natin sa oras na to na makikisali sila sa nangyayaring labanan, hindi nga ito yung pakay ng dalawang to. Bagkos nakita lang nating hinawakan ni Katarina Devon si Gorosei Saturn at bigla na silang umalis ng Egghead Island. Kaya naman ang tanong nga ngayon ng marami, dahil nga sa ipinakitang namatay na si Gorosei Saturn sa pagtatapos ng Egghead Island arc, ano na ang mapapala ni Katarina Devon sa panggagaya niya kay Gorosei Saturn? Bali sa mga nakalimutan na, nakakain nga itong si Katarina Devon ng Devil Fruit na Ino-Ino no Mi Model Nine-Tailed Fox. Ang kakayanan nga nito nagagawa nitong makapanggaya ng isang individual. Yes, may similarity nga ito sa Mani Mani no Mi ni Bon Clay. Pero unlike nga kay Bon Clay na mukha lang ang nagagaya, itong Devil Fruit nga ni Katarina Devon bukod sa mukha, pati nga yung damit at boses nagagawa nitong gayahin. So mabalik nga tayo sa tanong kung ano na ba ang mapapala ni Katarina Devon sa kakayanan niyang maggaya si Gorosei Saturn ngayong alam naman nating patay na ito. Yes, we all know na hindi na makakapangloko pa itong si Katarina Devon once na mag-transform siya into Gorosei Saturn. Since kung sino man nga ang nakakakilala rito alam nilang patay na ito. Pero sa tingin ko nga hindi ito yung point kaya kinuhang gayahin ni Katarina Devon itong si Saturn. Bagkos yung kakayanan neto na makapag-teleport o makapang-teleport ng ibang tao. Nalaman nga natin in chapter 1140 na itong mga Holy Knights pala may mga tato o marka sa katawan nila. Nakita nga natin to kay Saint Summers. Nireveal nga ni Saint Gillingham na kung sino lang daw ang may mga marka similar sa nakita natin kay Saint Summers, itong mga individual lang daw na to ang makakapag-teleport gamit yung Black Circle Stars nila. So possible na hindi yung muka ni Gorosei Saturn yung goal na makuha ni Katarina Devon kaya niya ito sinadya sa Egghead Island. Bagkos ang totoong nais netong si Devon yung marka na meron itong si Gorosei Saturn, yung kakayanan na makapag-teleport sa iba't ibang panig ng mundo. Kung iisipin nga natin napaka-overpower ng kakayanan na to once na mahawakan ito ng Blackbeard Pirates. Dahil sabihin na nating gamitin ni Katarina Devon itong kakayanan ng teleport at pumunta siya sa Impel Down. Possible bang kunin niya sa lugar na to si Doflamingo at i-recruit sa Blackbeard Pirates? O hindi kaya mag-teleport siya papunta sa Merijoa? Pwede nga siyang makakuha ng information dito kung ano na ang status ng ginagawa ng Revolutionary Army sa mga Celestial Dragons. Or even makakuha rin si Katarina Devon ng additional individual na gagayahin niya. Dahil paano kung makasalubong si Katarina Devon ng isang Holy Knight? Panigurado hahawakan niya ito para magaya at maging advantage niya sa hinaharap. Speaking of Holy Knights, nalaman nga natin in chapter 1126 na aware itong Blackbeard Pirates sa ginagawa ng Revolutionary Army sa mga Celestial Dragons. Aware nga silang pinutol nila Sabo yung supply sa Merijoa. At guess what? Kung nasaan ngayon itong si Lafitte, nakita nga natin na nasa Umit Shipping siya. Sa mga hindi nakakaalam, itong Umit Shipping nga isang maritime transportation. Meaning ito yung nagdadala ng mga supplies sa iba't ibang panig ng mundo. During chapter 1100 nga nakita natin to sa flashback ni Kuma. At ito nga yung nagdadala ng supply para buuhin itong mismong Egghead Island. Meaning related itong Umit Shipping sa Marines at World Government. Since ito nga yung kinuha nilang kumpanya na magta-transfer ng mga materyales sa Egghead Island. Dagdag impormasyon pa nga na yung may-ari netong company na Umit Shipping isa sa mga Underworld Emperors. Nakita nga natin siya sa Whole Cake Island arc.
Kaya naman ang magiging tanong bakit nandito si Lafitte? Bakit siya nasa Umit Shipping? So ang tingin ko ngang rason dahil sa balak ni Lafitte na talunin ang ipapadalang miyembro ng Holy Knight dito. Yes guys, dahil kung wala na ngang pagkain ang mga Celestial Dragon sa Mary Joa, it makes sense lang na magpadala ang mga Gorosei ng tao na mag-iimbestiga kung bakit nga ba walang dumadating na supply ng pagkain sa kanila. At once na mag-umpisa na nga yung investigasyon at puntahan na ng isang Holy Knight yung punot dulo ng problema na to, paniguradong mapapadpad siya sa Umit Shipping. Since ito nga yung taga-transfer ng mga bagay-bagay. Meaning dito niya na makikita itong si Lafitte. Pwede ngang kasama ni Lafitte sa mission na to sila Katarina Devon at Van Agur para mas madali nilang magawa itong mission na to. At syempre once na mahawakan nga ni Katarina Devon itong sinasabing Holy Knight, dagdag advantage na naman nga ito para sa Blackbeard Pirates. So possible nga na itong senaryo na sinasabi ko sa inyo nangyari na. Dahil sa paglapag pangalang nila Saint Gillingham at Saint Summers sa Elbaf, sa kanila na mismo nang galing na mas lumala na daw yung sitwasyon ngayon sa Mary Joa. At ito nga daw yung rason kung bakit pinapabalik na sa Mary Joa itong kakambal ni Shanks na si Shamrock. Bali itong napipintong pag-atake nga ng Revolutionary Army sa Mary Joa, I'm sure na ito rin yung hinihintay ni Blackbeard. Dahil kilala naman natin itong Blackbeard Pirates. Tuso nga silang gumalaw. Nakita naman natin yan during Impel Down Arc. At dahil nga sa ni-reveal na ang goal ni Blackbeard ang maging hari ng buong mundo, ang ibig sabihin lang neto gusto niyang upuan ang empty throne. Itong trono nga na to napakahirap kunin. Since ang kakalabanin nga ni Blackbeard para makuha itong posisyon na to itong mga Gorosei at itong si Insama mismo. Kaya naman it makes sense lang na paunahin muna ni Blackbeard itong sila Dragon na umatake sa mga Gorosei. At once na matalo na itong sila Dragon at ang Revolutionary Army, ito na ang tamang oras para kay Blackbeard na sumugod. Susugod siya sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Pero ang magiging tanong nga dito kakayanin niya kaya itong si Imu? Alam ba niya na ito yung pinakakalaban sa Mary Joa? Kung meron nga siyang idea, alam kaya ni Blackbeard kung paano ito tatalunin? Bali ang mga katanungan nga na yan malapit na nating masagot. Dahil currently nga dahan-dahan nang nag-uumpisa yung nangyayaring gera sa Elbaf. At once na matapos nga ito, siguradong mabibigyan na tayo ng update patungkol dito. Anyway, ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa iba pang miyembro ng Blackbeard Pirates, pati na sa kung ano ang possible nilang plano para sa hinaharap. Kung natrepan nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button. Dahil 1,000 na nga lang at maaabot na natin yung 800,000 subscribers. Kaya naman pindutin nyo na nga yan. So yun lang, peace!